Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte, hindi na inobliga na magsuot ng school uniform ang mga estudyante sa pampublikong paaralan. Ayon kay Vice President at Secretary Sara Duterte, makakadagdag lamang ito sa gastusin ng mga pamilya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Even before the pandemic, it is not a strict requirement for public schools to wear uniforms to avoid incurring additional costs to the families of our learners, ayon kay Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte. Para sa karagdagang impormasyon, tutukan po natin si Michael Galosmo mula sa Aegis Caloocan. Michael, ano masasabi ng mga tao sa hindi pag-obliga ng uniforme sa paaralan? Yes, Merging Balondon. Nandito ako mula sa Aegis Caloocan at may kasama akong isang estudyante mula sa pampublikong paaralan. At ano po pangalan niyo? Leti po. Ate Leti, ano po ang masasabi niyo bilang isang estudyante sa sinabi ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte na hindi na obligahin ang pagsuot ng school uniform sa mga pampublikong paaralan? Para sa akin, ang hindi pagpapatupad ng pagsuot ng school uniform is maaaring magbigay ng kalayaan para sa sarili or para sa akin mismo. Ngunit maaaring mawalan ng sense or pagkapantay-pantay at belongings na paaralan. Thank you po, ate. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabalita. Back to you, Merging Balondon. Maraming salamat, Michael. Ngayon naman para sa karagdagang balita, narito si Mike Andrew Parguera mula sa Aegis Caloocan. Mike, anong masasabi ng mga tao sa hindi pag-obliga ng uniforme sa paaralan? Yes, President Balondo. Dito ako sa Aegis Caloocan ngayon at may kasama ko isang estudyante. Kuya, ano pangalan mo? Mark po. Kaya may tanong lang ako sa'yo. Ano masasabi mo sa sinabi ni Vice President at Deputy Secretary sa hindi pag-obliga ng school uniform sa mga pampublikong paaralan? Ang masasabi ko lang po bilang estudyante, mali po na hindi po natin obligahin na hindi pagsuot ng uniform sa isang paaralan dahil hindi na po masyadong magmumukhang formal ang mga mag-aaral sa loob ng paaralan. Maraming salamat po, Kuya Mark, at back to you, Miss Mary Jo. Maraming salamat, Mike. Hanggang dito na lamang po ang aming pagbabalita sa araw na to. Muli, ako po si Mary Jo Barondo, na lagi nagpapaalala sa inyo na hindi natutulog ang balita.